Hindi ko alam yun, ha? Oo, ganun yan. At nagtayo siya ng grupo ng FFCI. Ito Yun. na, papasok na tayo dito. Anong FFCI yun? Ano Ang ibig sabihin? FFCI is Francis Marcos Foundation. Okay. Di umano kasi wala itong papel. Oo. Dininay na ito ng ng DTI. Meron tayong FFCI Elite US, FFCI Hong Kong, sa ng Saudi. Basta marami. Marami. May mga presidente dyan. Na foundation? Foundation. Sila yung naglilikom ng pera sa mga OFW natin. Ang isang babanggitin ko dito is sinasukir ng Team Elite ng Team USA. Siya ang pangulo doon. Die hard fans yan. Ngayon, eto na yung matinding kwento dyan. 2 buwan na hindi ako sumusweldo. So, magkano na yun? 45. Medyo Alanganin ka na. alanganin ako kasi umuupa ako ng bahay. Umuupa lang ako Kuryente, internet, pagkain ng mga anak ko. Yung tindahan, ito nakakatawa sa kwento. May isang tindahan sa amin malaki. Idol niya si FLM, nanonood sa amin. Sky is the limit. Umutang lang ako. Kasi napapanood niya naman ako gabi. Susweldo ka na raw. Sige, kuha ka lang dyan. Laka nag-iutang ko doon. Nasa 30,000. Pagkain lang ng mga bata na. Okay. Nakakalong. Grabe naman yan. Eto na. Pumasok na tayo kung paano kayo pinagkakakitaan. Di umano, doon sa tulong. Tutulong ako para sa bayan. Kung magkano ibibigay nyo, dodoblehin ko. Papasok ngayon tayo dyan. Okay. November, year 2020, kung naaalala nyo, lumubog ang Isabela sa baha. Nag-announce ngayon, si FLM na, araw-arawin mong pagla-live. 24 hours na tayo. Matulog ka lang, pagkagising mo, sama ka ulit sa live. May mission tayo. Sabi, boss, ano yun? Pero wala ka pa rin kinikita. Wala akong kinikita. Puro utang pa yan. Sa lahat ng kaibigan ko, utang. Naaway na nga ako ng misis ko dyan Buti na, hindi ako iniwanan ng panahon na yun Grabe. Oo. Sana to nabudol ka ng salita niya? Mabubudol ka talaga kapag katulad ko, iba kasi ang sitwasyon ko, may utang na loob nga ako sa kanya Grabe. At saka, hindi na ako makapalag kasi na-enclose na niya na ako na may susweldoin ako sa kanya. Malay mo, bukas, padala niya. Mga ganon. So, umaga naniniwala ka talaga? Hindi ako makaimik. Oo. Okay, sige. Okay, eto na. Shit. Dumating yung time, halos 24 hours na. Ang announcement niya ganito, partida nakakulong. Nakakasingit yan sa live. Wow. Live streaming. May box doon. Ang in-announce niya ganito, ang Isabela, na mahal ko, ay gusto kong tulungan. Maglilikom tayo within 25 days, kung magkano may ipon natin, itutulong lahat natin sa Isabela. Shit, ang ganda. Simula nung araw na yon ng November, diyan na ako nakakita ng maraming kulay sa YouTube. Ito nga sinasabi ko na $100, $200, $50, $20, iniipon niyang gabi-gabi. Pak. Sabi ko, ang dami naman ito. Pero mali. Mali yung akala ng mga nagpalipad. Ang sabi ng FLM, ganito, yung mga pinalipad nyo, matagal kunin yan. 1 buwan yan bago makuha sa YouTube. Yes, next month. Next month pa yan. November kayo naghulog, December pa yan. December nyo pa makukuha yan. Ganito na lang. Ako, gusto ko talaga tumulong. Yung gusto magpadala ng personal, huwag nyo nang ipalipad. Ipunin nyo sa lahat ng FFCA nyo at lahat ng presidente nyo kay Dong Batalan makikipag-usap. Shit. Eto na. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Oh my God. Siyempre, may GC rin kami. Nagpadala na kami. Kaya lang, sige, tulong lang tayo. Nagpadala na ang Hong Kong, nagpadala na ang Amerika, nagpadala na ang Canada. Grabe. Malaking pera yun. Malaking pera to. Baka magulat ka na inabot ng 8 million pesos in 25 days. Oh my God. 8 million. Lahat yan may resibo Sobrang laki. ng mga taong nagpadala. Which ang Yung 8 million na yon, ang tinulong doon, 100,000 lang. 100,000 lang. Sisterly at brotherly, paalala lang namin yan ni Kuya Mac, Kuya Henry. Ito po, ayos lang po. Mapang-asar yung dalawa dyan. Okay, pag $5 lang palipad mo, hindi ka papansinin, Ate Joseph Grooms. Yan. Yan talaga si Kulaong. Pag $5 lang, hindi ka papansinin. Napakasuga pa talaga ni Norman. Baka kahit si Satanas, kaya niya mabudol. Oo, kahit si Satanas, kaya siguro nito pasahin si Kulaong. Awa yung interview ni The Kings dyan. Grabe ginawa ni Norman sa buhay niya. Demonyo talaga. Tama. Partida na yan nga. Nakakulong pa yan. Ate Amibel, thank you po sa pakulay.
Kapag ikaw magpakulay ka kay Kulaong, kuwari dati pakulay ka kay Kulaong $5, $10, $20, wala, hindi mapapansin. Bakit? Putya, namumula yung pakulay doon. Namumula, orange. Yun lang ang mga binabasa niyan. Violet. Yan lang ang mga binabasa ni Kulaong. Pero pag yung mga pakulay ka, blue, green, wala. Naku, hindi ka papansinin ni Kulaong. Hindi niya babasahin yan. Hindi niya makikita yan. Ganong katindi si Kulaong noong ito ay nakakulong. Kahit nung nung nakalaya, hindi rin to nagbabasa ng comment. Napakaswerte na lang kapag mabasa comment mo. Hanggang ngayon, binabalikan pa rin siya, tama? Oo. Kasi alam nilang naloko sila eh. Grabe. Kaya yung mga resibo, tinago nila. Kasi noon ipinapadala yan, isa lang ang pinagpapadala noon, kay Dong Batalan. At lahat yan may resibo. May resibong nakasulat kung magkano ang contribution ng Canada, ng Hong Kong. Siyempre, At hanggang ngayon yung mga resibo niyan, actually naipasa na namin sa NBI yan, sa SEC, naipasa na sa, hindi ko alam kung cybercrime ba yun ng PNP o CIDG, PNP, naipasa na yan. Yun nga po ang problema, yung mga tao, hindi sila makapagdemanda. Ate Bergie, yan, sige po, ingat po kayo dyan. Maki Carpio, Almera Aguilan, kailan naman kaya isusunod si Tandang Don Batalan? Malapit na rin yan kasi may mga kumikilos naman na po. Kaya lang, talagang matagal. Yun po ang problema, matagal. Mahirap po mag-case build up. Siyempre, dapat pag nag-case build up, dapat airtight. Yun ang pinaliwanag sa akin nung kausap ko. Hindi ganun kadali. Dadaan po talaga sa napakahabang proseso. Kaya hintay-hintay lang po tayo. Naniniwala ako na may malaking tao sa likod ni Kulaong. Ay, wala po. Wag po kayo mag-flood. Makikik po kayo dyan. siyempre kami, tuwan-tuwa. Hindi niya sinasabi kung magkano na ipon eh. Okay, tumawag yan. The Kings, get ready. Bukas, pupunta kayo ng Isabela. May mga kasama kang artista. Mamimigay kayo ng bigas, magpapasaya ka doon. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako. Ay, boss, baka pwede makabali, wala akong pamasa. Hindi, makarating ka lang na Manila. Si Yaman ang bahala sa'yo. Punta kami ng Manila, nakarating ngayon kami ng Isabela. Kasunod namin yung truck. Pero nasa biyahe pa lang ako, natatawa ako sa sarili ko, hindi ko alam. Wala ka pa rin kinikita dito. Wala. Okay. Oh, Okay. papasok tayo dun sa malapit na akong kumita. Ayan, yan. Kikita na ako malapit na. Kasi ang tagal na nito, dami na nangyari. O, hintayin nyo lang, kikita na ako. Okay. Punta namin ng Isabela, nakita ko si truck. Wala pang 600 to 600 na sako. 600 na sa akong bigas na 25 kilos. Maliit yun, Maliit para yun. sa 8 million. Pumunta kami ngayon doon, sinambot kami noong bukal doon bukal na tomboy. Ayoko nang bagitin ng pangalan. Wag na, Kasi oo. Teka parang meron ako ditong video nung yung usapan namin tungkol dyan. Sabi ni Kulaong sa amin noon, tatambakan natin ng bigas ang Isabela. Yun ang sabi ni Kulaong teka. Sinabi niya ni Kulaong, tatambakan ng bigas ang Isabela. Tapos nung binilang namin ni Macber, parang 80 sako lang yata. Nung tigta 25 kg. Hindi po marami. Kasi pag yan si Kulaong, pag nagkwento, talagang kala mo talaga truck na bigas Nakakatuwa pa dyan sa pangyayari na yan. Yung bigas, ayaw ibaba nung mga nag-deliver. Bakit? Hindi pa bayad. Alam niyo kung sino pa nagbayad? Yung abogado pa ang nagbayad. Kasi, biruin mo, nandun yung mga tao, nakapila yung mga tao doon. Walang hindi maibaba yung bigas, hindi maipamigay kasi naghihintay pa ng bayad. Ngayon, yung mga driver nung truck, pinapakiusapan. Sir, ibaba niyo na lang muna para maipamigay na, babayaran din naman.
Yung pala, kaya ayaw ibaba, ang bilin nung may-ari nung truck, nung may-ari ng nung binila ng bigas mismo, wag ibaba hanggat hindi nababayaran. Bakit? May utang pa si Kulaong na bigas. Yun ang matindi noon. May utang pa doon sa kinuhanan ng bigas kaya ayaw ibaba ng mga pahinante. Kaya yung bigas na yon na nandoon, yun yung parang naka-ready na lahat. Yung bigas hindi pa binababa, ayaw ibaba nung tao. Sayang, hindi ko makita yung usapan namin na yung tungkol dun sa na yan sa pamimigay sa Isabela. Tignan ko dito sa YT kung meron. Isabela. Wala. Hindi natin makita dito. Sayang yun ang magandang maiparinig Ang kausap doon yung bukal na na parang tombits. Eto. Parang ang tanda, parang ganun nga. Basta yung 80 bigas, parang ganun pala, parang ganun. Yung 80 bigas, yun lang yata yung unang ibinaba. Parang ganun. Hindi ko na matandaan yung kung paano nangyari dun Yung 80 bigas naibaba na. Tapos parang meron pa yata doon sa truck na hindi binababa kasi hindi pa bayad. Parang ganun. Hindi ko na matandaan yung kung paano ba talaga yung nangyari dun Basta ang nangyari noon, yung bigas, utang. Kasi limot ko, may covered court doon, may mga tubig, may mga damit. So sa ang bili noon, isang technique ni Norman Mangusin, ni FLM walang ibang magla-live sa pamimigay. Si Yama lang. Oy. Di ba? Di ba? Parang Bawal kayong mag-live lahat pag si Yama ay nag-live na. So, eto na. The Kings, hawakan mo ang camera. Mamigay kayo ng bigas. Ito, speech pa. Tumawag sa akin si Dong Batalan. The Kings, isama mo ro yung mga damit sa gilid. Alin? Yung mga damit, ukay-ukay yun, ibinagsak ng truck. Isama ko daw sa vlog na pinamigay din FLM. May mga pulis doon. Sabi, kuya, huwag mong isama to dito sa inyo. Nagulat din ako kasi inutusan lang ako. Ipapakita ko sa inyo ebidensya kung sino mga kasama kong artista at kung gaano karaming pinamigay ng bigas. meron talaga mga artista. Meron. Leve Ignacio, Res Cortez, at anak ni Leve Ignacio na si Ian. Hindi ko kilala ito mga. Oo. Pero baka binayaran din niya yan, obviously. Ito na, malapit na tayo Oo, kumita. Kikita na ako. Nagigigil Puro talaga. artista na kasama ko Hindi ko na maintindihan. Oh, di ba? Basta na yung kikita ka kikita na ako. Okay, Ito na. Tapos na kami ngayon ng Isabela. Nakailang buwan na to since tinawag ka niya? November, sambot mahigit na. Sambong magdadalawang buwan na to. Okay. Okay na. Eto na tayo ngayon. Uuwi na kami ngayon. Ayan. Kikita na ako. Oo. Kikita na ako dito. Sabi ko, at least, kung may bigay yung sweldo ko, masaya na ako. Masaya na. Okay na yan. Kasama pa namin nun si Atty. Johnny. Si Atty. Johnny, Oo. kasama namin dito Okay. sa Isabela. Kita niya lahat yan. Kaya hindi ako Yang si Atty. Johnny nga, siya yung nagbayad ng bigas para lang maibaba talaga yung teka, balik natin ng konti. Para lang talaga maibaba yung bigas kasi nga, ayan, para lang talaga maibaba yung bigas kasi hiyang-hiya, nakakahiya. Kasi ang tao, dumog na Pandemya yun Gustong-gusto na ng mga tao na syempre magkaroon ng bigas. Ang sabi nga, maraming bigas na ipapamigay. Sabi nga sa amin ni Kulao, 2,000 sacks ang ipapamigay dyan Kasi ang dami talagang pera, ang dami talaga nagbigay dyan. Napakarami. Ang daming nakakalikom dyan.
Kahit ako, nagbigay ako dyan. Yung meron din kaming mga kasama noon sa Malaysia, nagbigay din dyan. Kasi nga, matagal yan bago tumulong after 25 days. Ngayon, itong si Atty. Johnny, buti, meron siyang parang, di ko sure kung cash o cheque ang binayad. Buti na lang talaga, meron siyang dala. Na bayaran niya yung bigas, na ibaba. Kaya nga nung time na yon, parang ang start ng program, parang umaga, alas 8, alas 9, o alas 10. Parang tanghali na, saka lang nasimulan. Kasi nga yung bigas, ayaw ibaba ng mga pahinante. Niya, Oo. kasama namin dito sa Okay. Isabela. Kita niya lahat yan. Mhm. Kaya hindi ako pwede magsinungaling. May kasama ko abogado eh. Abogado yung kasama ko. Oo. May picture din kami magkakasama. Oo. Uuwi na tayo. Pack up. Naku, kapamigay na kami. Dadaan tayo ngayon kay Boss FLM. Yan. Dadaan na ngayon tayo sa kulungan. Sabi ko, ayos, makikita ko ulit si Idol. Oo. Makakapaningil na ako. Sa utak ko lang, ha? Sa utak ko lang. Dumating kami doon, inayos namin ng papers, dumating si FLM, nakaupo kami. O, kamusta? Mayabang yan eh. O, kamusta yung ano nyo? Sabi sa inyo, ganun lang, pagtulong sa kapwa. So, duda ako na, ano kayong mangyayari sa pag-uwi ko? Ang iniisip ko yung pag-uwi ko sa bahay namin. 8 million yung sinasabing pinantulong doon, pero wala po sa itsura ng 8 million. Yung mga nandoon na mga ayuda, wala pong 8 million yun. Oo. Ang layo ng Isabela, 2 araw kami ha. Oo. Wala akong pera, walang kinakain mag-anak ko ron. Oo, tama. Eto na. O, hintayin nyo lang. Pinapa-withdraw ko si Dong Batalan. Kung marinig ko pinapa-withdraw si Dong Batalan, kumikislap niya ano ko. Boss, galing mo talaga yung pagtulong natin. Ganun. Dumating si Dong Batalan, eto na. Nagbilang. Kapal eh. May pera siya. Talagang may pera. Ayos Kapal eh. na. Pak. 20,000, Benbol Roco. Res Cortez, 20,000, Levi Ignacio. 15,000. Alam ko eh. Pinagmamasdan ko ang bilang eh. Yan na, Bibinibila ko yung akin eh. Sino pa? Ikaw. Tawag sa akin si ikaw eh. 5,000. Nabot sa akin. Ay, Boss, ano to? Ano yan ha? Bali mo yan. Boss, ano pwede mo ako yung isang buwang sahod ko? Hindi, bali mo yan. Ay, kinapos lang ng withdraw si Dong. Tanga na, parang gumuho ang mundo ko ng 5,000. Kaya, bumulong ako kay Yama. Yung sweldo ko, ibulong mo naman. Kasama pa namin dito si JC De La Cruz eh. JC, tulungan mo ako, ibulong mo kay boss. Hindi na, ikaw naman. Yan, 5,000, hindi na masama yan. Pero ipapadala sa inyo ni Dong. Dong, padala mo dito yung sweldo niya. Buuin mo na yung 45,000. Gawin mo na lang 40 kasi may 5,000 binali. So yung hawak kong pera pala is bale. So sabi ko, Jesse, yung mga kasama ko artista, binayaran. Ako pa yung hirap na hirap doon. Hindi naman sa pag-ano ha. Oo. Ako kasi nagpapatawa eh. oo. Siyempre, trabaho. Sila appearance sila eh. Mas tao ka niya, kumbaga. Oo, tao niya ako. Special guest niya lang. Tinanggap kong tao niya ako eh. Oo. Baka naman mabubulong mo yung sweldo ko. Kasi medyo nag-ano na ako sa sweldo ko. Shit. Hindi na ako umimek. Kasi may next plan ulit. Tutulong ulit tayo. Bago kami umalis, may pinag-usapan kami. Ang lumubog kasing kasabay niyan, Montalban Rizal. Okay. Montalban Rizal. Ganun ulit. Uwi ulit ako. May 5,000 ako. Hindi ko alam gagawin ko rito. Kulang. Kulang. Hindi naman ako makalapit sa mga kamag-anak ko, kaibigan ko, kasi ayaw kong Sikat ka. masabi sila sa akin. Oo, paano? Kasi iba yung tingin. Ayan. Ngayon ito pakita ko po sa inyo itong sinabi na yan na pagtulong na yan nung panahon na yan. Kung makikita nyo po, ang daming tao. Pero si Kuya Dakings nagbubuhat pa yan ng ng sako ng bigas diyan. Talagang siya. Sige po Ate Amibel, thank you po. Ito talagang nagbubuhat pa si Kuya Dakings ng bigas diyan. Ayun siya nagbibigay. Binibigyan niya isa-isa. Ito yung team na kasama doon. Ito yung bukal. Ayan Talagang dyan si Kuya Dakings. Ang daming hirap ni Kuya Dakings dyan. Sa na yan. Tapos ito yung bigas. Nung binilang namin to, wala itong 2,000 sako ng bigas. Wala. Kino-question nga kami nung mga nasa GC namin noon eh. Kasi
Ayan, Ate Prinsesang Palaboy, lahat talaga ng dumikit kay Kulaong minamalas, mabigat ang buhay. Totoo po. Ito kapag binilang mo yan, wala po talagang 2,000 sako ng bigas yan. Oh, ito yung tarpaulin, nandyan mga pangalan namin. Oh, ito, tignan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, 12 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagpalagay mo na 10 sako magkakapatong-patong. O, 120. 120, 144. Basta hindi to hindi to aabot yata na parang 200 eh. Basta binilang yan ni Macber eh. Inisa-isa ni Macber yan eh. Tapos tignan nyo, nakalagay sa tarpaulin, Bangon, Cagayan Valley. Wow, parang talagang no? Parang talagang Cagayan Valley, buong Cagayan Valley tinulungan eh. Pero isang maliit na barangay lang naman ang tinulungan dyan ni Kulaong. O tinulungan pala namin. Ayan si Kuya Dakings, yes, hands-on. Tama, hands-on si Kuya Dakings dyan. Kawawa inabot ni Dakings kay Norman. Si Norman pa galit, bandang huli. Tama. Sana imbis na may umurong na complainant sa human trafficking case, may madagdag pa. Need na talagang maistap ang kasinungalingan, kabubutol at kasamaan ni gusgusin. Ayun nga po. Ate Joseph Grooms, yan. Shoutout tayo kay Ate Jonah. Totoo ba, Boss Mac, nakasalad haircut si Kulaong? Hindi ko po alam. Salad. May ganun ba? Salad haircut? Talagang ano dyan si Kuya Dakings, oh. Ayan, no? Oh, ayan, ito sa biyahe nila to. Ang layo kasi yun, di ba? Malayo yun, Manila, parang Isabela, 8 hours, 9 hours. Ayan, stopover pa sila dyan. Kakain. Hindi may kakaila na talagang ito dokumentado. Sa dami ng tao na yan, may mga umuwi pa po dyan na luhaan. Hindi nabigyan. Bakit? Ang pinangamalita doon sa Isabela, 2,000 sako ng bigas. Ang dumating, ang inutang na muntik pang hindi maibaba yung bigas, ilang piraso lang. Babangon tayo, Gak Francis Leo. Ayan. Namomroblema, actually, hindi nga nakakwento dito ni Kuya Dakings, namomroblema sila dyan. Kasi nga, dinumog talaga sila ng tao. Napakarami talagang taong pumunta. Tapos ang ibibigay na bigas ganun lang pala. Ayan, tulong-tulong. Eto, si Levi Ignacio, matanda na to eh. Pero tumutulong din dyan, buhat-buhat ng, sa bigas. O, ayan, ito. Yan yung mga, mga taga doon sa, parang tumulong sa pamimigay na yan. Imagine niyo ganyan karaming tao, Hindi po lahat yan nabigyan. Yung iba po umuwing luhaan. Yung iba galing pa sa mga liblib na lugar ng barangay. Pumunta lang dyan para ng bigas, pero wala. Hindi sila nabigyan lahat. Ayan, eto yun naman, hindi to kay Kulaong, sa iba yan. Itong mga ukay-ukay, mga damit, sa iba yan. Iba yung nagbigay niyan, pero pinalabas ni Kulaong na kanya din. Ayan si Kuya Dakings, so. Eto, mga soft drinks. Hindi rin kay Kulaong yan. Mga inumin na yan, mga mineral, hindi kay Kulaong yan. Merong iba nagbigay niyan. Ayan, diba? Ayan si JC, kasama nila si JC, kaya alam na alam ni JC yan eh, yung pagtulong ko na yan eh. Ay, si Manny Pacquiao na yan. Hindi nila maitatanggi dyan si Kuya Dakings. Sayang nga lang, ngayon ko lang ito nakita itong mga litrato na to eh.
Pero 'di ba, kita nyo kung murahin ni Kulaong si Kuya Dakings, parang wala siyang nagawang perwisyo sa buhay ni Kuya Dakings eh. Napakalaki ang ano nun. Napakalaking perwisyo ginawa ni Kulaong sa buhay ni Kuya Dakings. Kuya Henry, ayan, sure na ako na tulog na siya. Ay, nako. Lisel May. Kuya Mac, kakanood ko sa'yo, pati anak ko, kabisado na intro ni Makagago, tsaka yung sa'yo. Okay, salamat po. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.